Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? So bakit nangyayari ito, Panginoong Diyos? At yan ay nararanasan ng mga Kristiyano minsan, bakit nangyayari ang mga ito? Kung ang Diyos kasama natin, bakit nangyayari yan? Hello? Okay. Bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At saan naroon ang lahat ng kababalagan? So ang Diyos pala, naghihimala sa Kristiyano. Pero sa oras na ito, nasaan na niya yung himala? Nasaan yung mga kababalaghan? Gawa, sabi niya, bakit ang lahat ito ay sumapit? At saan naroon ang lahat ng kababalaghan gawa na isinaysay sa amin? So ang kwento ng mga ninuno nila, sina Moses, hinango sila sa Egypt. At napakaraming himala na ginawa. Saysayin po natin to, alamin natin, anong kasalanan ng mga taong ito? Magsisimula po tayo sa verse 1. Ano po ang sabi sa verse 1? At ginawa ng mga anak ni Israel yaong masama sa paningin ng Panginoon, at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Madyan na 7 taon. So mayroon po silang ginawang masama. Ano yung masama? Anumang bagay na ayaw ng Diyos ginagawa mo, masama po yan. Kaya namamalo si Lord. Mabuti na lang yung liig ni hindi inuod. Hello? Mabuti nagdesisyon ka agad na magbago. Hiwalayan na yung kasamaan, kalukuhan. Kasi pag hindi ka nakinig, alalahanin nyo, pulpito po ito na naririnig nyo. Pastor ang nagsasabi galing sa Bible. Kapag ka hindi ka nakinig, maghintay ka. So sabi rito, at ginawa ng mga anak ni Israel yaong masama sa paningin ng Diyos. Hindi po tayo, hindi bulag ang Diyos. Pag may ginagawa tayo, nakikita niya yan. At ibinigay sila ng Panginoon. Sino ang nagbigay? Si Lord mismo. Ilalagay ka sa kaaway. Ibibigay ka na sa kaaway. Mabuti kung maligtasan mo pa yan. Pasalamat ka kung maligtas ka dyan sa kapag ibinigay ka. Mabuti kung pari-pariho ang pagbigay ni Lord. Paano kung putol ang kamay mo, putol ang paa mo? Nang ikaw ay pinalo. Lalo na kung ang maputuliig. So, 7 taon, pagdurusa. Mahaba-haba din yun. Iyon na nga lang, isang araw na hindi ka kumain, mabigat na yun. Ito 7 taon. Okay, tingnan natin ang iba. At ang kamay ng Madyan ay nanaig laban sa Israel. Talo sila. So, lagi pong failure ang isang Kristiyano na hindi nakikinig. Lagi po yung bigo. Hindi po yan magtatagumpay. Tandaan nyo ito, pulpito ito. Hindi magtatagumpay ang ayaw sumunod. Kaya mga kabataan, sumunod kayo dahil ang pinapayo ni Pastor, ikabubuti nyo. Amen? At ang kamay ng Madyan ay nanaig laban sa Israel, at dahil sa Madyan ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga kutang na nga sa bundok. Ayun. Sa bansang Israel, namundok na sila, para na sila mga NPA. Hindi sila makapasok doon sa sarili nilang bayan kasi nasa bundok na sila. Pero mo, may bansa ka, nasa bundok ka. At ang mga yungib, nasa yungib na ang bahay nila. Nagtatago sila. At ng mga dakong matibay, sa mga batuhan. At ganito ang nangyari. Noong ang Israel ay nakapaghasik na nagsiahon ang mga Madyanita at ang mga Amalasita at ang mga anak sa silanganan, sila nagsiahon laban sa kanila. So itong mga Israelita, nagtatanim sila patago. Kasi pag nakita silang papatayin sila. So patago ang kanilang pagtatanim. At sila'y humantong laban sa kanila at kanilang sinira ang bunga ng lupa ayon. Bawat pagtatanim nila, sinisira. At iyan din po ang kalagayan ng mga Kristiyanong ayaw sumunod. Naghahanap buhay sila pero parang wala.
Hello, naranasan nyo ba yun? Nagtatrabaho ka pero pagdating ng oras may utang. Hello? Yan po yung mga... Kasi ang plano ng Diyos, pagpapala, maging maayos ang buhay. Pero bakit may mga Kristiyanong walang-wala? So itong mga Israelitan ito, nagtatago sa bundok. Nagtatanim sila, ibang nakikinabang. Yung kalaban. Ha? Hanggang sa sila'y dumating sa Gaza at wala silang iniwang anuman sa Israel, maging tupa o baka man o asno man, pati mga hayop nila, kinukuha ng kalaban nila. At ganyan din si Satanas. Pag hindi ka sumusunod, magbabayad ka ng tithes mo sa Region 1. Magbabayad ka ng tithes mo sa Villaflor. Magbabayad ka ng tithes mo Nazareth. Saan mo gusto magbayad? Sa Villaflor, mas malaki doon ang bayaran mo. O kay Lord. Kasi maraming nanghihinayang pag si Lord na ang pinag-uusapan, ang daming nanghihinayang. Kasamaan po yan. Pag manakaw yan sa Diyos. So sabi niya, sapagkat sila'y nagsiyahong, dala nila ang kanilang kawan at ang kanilang mga tulda. At sila'y nagsipasok na parang balang sa ang daming kalaban. Parang balang, ano yung balang? Locust. Sa dami. Parang mga, ano tawag yan sa Pangasinan? Locust. Loko. Duron. Sa dami ng kalaban. Wala silang magawa. At iyan din po ang mga Kristiyanong ayaw sumunod sa Diyos. Wala kang magagawa. Sabi ng Panginoon, John 15 verse 5, for apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa kapag hiwalay kayo sa akin. Sabi rito, sila at ang kanilang mga kamilyo ay walang bilang. Ang dami. At kanilang pinasok ang lupain upang gibain. Sinisira. At ang Israel ay huminang totoo. Dahil sa Madyan. At ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. So, nung walang-wala na, nung nakita nilang bagsak na ang kanilang buhay, lumapit na sila sa Diyos. Ayan. Malakas pa, wala pang sakit ang liig, hindi mo na hihingin prayer. Nung sumakit na ang liig, at naninigas na, pag-pray niyo ako. Ito po ang Israel. Noong ang kalagayan na nila, talagang bagsak na, dumaing na sila sa Panginoon. Ang mga anak ng Israel, dahil sa Madyan. Okay, sabi rito. Ay nagsugo ang Panginoon ng isang propeta. Yan na. So ang Diyos po lagi nagpapadala ng propeta. Wala pong ibang ginagawa ang Diyos kapag ang isang tao nananalangin ng taimtim sa puso, nagpapadala siya ng mensahero. Amen? Kaya nagpadala rin si Lord sa bukig. Amen? Nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ng Israel at kanyang sinabi sa kanila. So yung propeta dumating, nagsalita, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, kayo'y aking iniahon mula sa Ehipto at inilabas ko kayo sa bahay ng pagkailipin. At pinapaging laya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto at sa kamay ng mga pumipighati sa inyo at aking pinalaya sila sa harap ninyo at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At aking sinabi sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y huwag matatakot sa mga Diyos ng mga Amoreo na siyang lupain inyong tinatanan. Ngunit, hindi ninyo dininig ang aking tinig. Saan nagalit ang Diyos? Bakit pinabayaan sila ng Diyos? Hindi sila nakikinig. Ngayon, hindi ka nakikinig, maghintay ka. Kasi ito po ang nangyari sa Israel. Pinalaya sila ng Diyos, pinagpala sila ng Diyos, binigyan sila ng lupain. Pero hindi sila nakikinig. Patuloy pa rin sila sa paggawa ng masama. Kaya ibinigay na sila sa kaway. So ano dito? Binigyan kayo ng tahanan, magandang lupa, magandang buhay, pero hindi kayo nakikinig. Hindi ninyo dininig ang aking tinig.
At ang anghel ng Panginoon ay paroon at umupo sa ilalim ng insinan na sa Opra na kay Joas na Abieserita at ang kanyang anak na si Gideon ay pumapalo ng trigo sa ubasan upang itago sa mga Madyanita. So patago pati pag treasure niya ng trigo, ng pagkain nila. Tinatago nila kasi pag may dumating na kalaban, kukunin. At pati sila papatayin. Iyan ang naging kalagayan ng Israel. At iyan din ang nagiging kalagayan ng ibang Kristiyano na hindi nakikinig, bumabagsak ang buhay. Kaya salamat sa mga kabataan na nagdidesisyon na mapaayos ang buhay, pagpapalain kayo ng Diyos. Pero yung ayaw makinig, maghintay ka. Amen, dahil hindi po nagbibiro ang Diyos. Kapag anak niya, papaluin niya yan. Ngayon, kung hindi ka pinapalo, baka anak ka ni Satanas. Pero may araw ka. Dahil ang Diyos po gumaganti sa mga taong matitigas ang ulo. 12. At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasayo. Ikaw lalaking makapangyari ang may tapang. So sinabi ng anghel, ang Diyos ay sumasayo. Ang Panginoon ay sumasayo. So nagsalita ang anghel, sumasayo ang Diyos. So nagtanong ngayon si Gideon. At sinabi ni Gideon sa kanya, o Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasayo, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? Kung nasa amin pala ang Diyos, ay bakit ganito ang buhay namin? So ibig sabihin, wala ang Diyos. Kaya nangyayari ang mga bagay na masalimot ang buhay sa isang Kristiyano, wala ang Diyos dyan. Dahil kung nandyan ang Diyos, dapat sinisinop ang buhay mo. Dapat napapaayos ang buhay mo. Kung nandyan ang Diyos. Okay? At tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, yumaong ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madyan. Hindi ba kita sinugo? So ngayon, magbasa muna tayo. Kasi lalo na po ito ang ating kinalalagyan. Ang deklarasyon sa third coming message, we and God are one. Sinabi ng Panginoon sa John 14:12, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din niya ang mga ginagawa ko at higit pa rito. So ibig sabihin, kung ang isang tao mananampalataya, magagawa rin niya ang gawain ng Diyos. So yan po ang deklarasyon ng mga third coming believers. At sinabi rin ng Panginoon sa Mark 16 verse 17 and 18, and this sign shall follow to them that believe. So may tanda ang mga mananampalataya. Kaya pag wala ito sa iyo, hindi ka mananampalataya. Ano sabi na? Sila'y magsasalita ng ibang wika, sila'y hahawak ng ahas, hindi sila maano. At kahit uminom sila ng nakamamatay, hindi sila maano. At ipapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit, gagaling. Iyan po ang tanda. So, kaya pag wala ka ng tanda na yan, wala ang Diyos sa'yo. Dahil yan ang tanda ng isang Kristiyano. Gagaling ang mga taong ipinapanalangin mo. At hindi yan gagaling kung hindi naman naniniwala. Pero kung ang lahat ng pinapanalangin mo, sumasampalataya na siya, gagaling, gagaling yan. At nakakalungkot po dahil marami ng mga believers daw sila, hindi naman naniniwala sa healing. Hindi na sila naniniwala na ang Diyos ay naghihimala. Hanggat tayo ay mananampalataya, mananatili, magpapatuloy ang himala na kung ano ang ginawa ng Diyos noon, gagawin din niya ngayon. Hindi nagbabago ang Diyos. Ilan na ba ang pinag-pray ko? Nananiwala, gumagaling. O hindi po ako nagpapagaling ha. Dahil kung ako ang nagpapagaling, may pera ako ngayon. Bawat resita ko, 50,000. Hello, kaya lang, hindi naman ako nagpapagaling, kaya hindi ako naniningil. So yan po ay tanda, ang Diyos kasama mo. Merong tanda ang isang mananampalataya. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit, gagaling. Pag sumampalataya yung tao. Amen. Oh. Now, bubuksan ko muna itong
Papaalala ko lang uli ito. 2 Timothy. 2 Timothy, chapter 3, verse 5. Ayan. Having a form of godliness. Ano po yun? Matitinong Kristiyano, mababait. Makajos. Kasi nagsisimba. Nasa third coming message. So, meron silang pagiging banal. But denying the power thereof. Dinideny nila ang power ng Diyos. Pero nasa believer naman sila. Masakit po ito sa Diyos na isipin mo na wala ng himala, wala ng kagalingan. Nasasaktan. Bakit nasasaktan ng Diyos? Ang Diyos hindi nagbabago hanggang ngayon. Mula pa noon, nagpapagaling na siya. Bakit hindi ka na naniniwala ngayon? Ang pinaniniwalaan mo na lagi, doktor. Ang doktor isa lamang yung instrumento. Kung ayaw ng Diyos, pagalingin ka. Kahit 10,000 doktor ang tumingin sa iyo, hindi ka gagaling. Dahil isa lang ang nagpapagaling. Ang Diyos na ating sinasampalataya. Hindi po ako nagbabago ng pananaw sa Diyos. Kaya ako laging nananalangin sa may sakit. Kasi alam ko, hindi pa nagbabago. At kailanman hindi magbabago ang Diyos. Kung paano ginawa niya ito noon, gagawin din niya ngayon. Hindi pa nagtatapos ang himala ng Diyos. Kaya ang doktor, mauubos lang ang pera mo dyan. Katulad ng babaeng dinudugo. 12 years dinudugo, mayaman. Sabi ng Bible, naubos ang kayamanan. Sa halip na gumaling, lalong lumala. Bakit? Sa tao kasi sila sumasandal. Pero, nung sumandal sa Panginoon, yung oras na yun, gumaling siya. So, ang gagalingan natin, isandal mo ang buong buhay mo. Buong buhay mo, ibigay mo na yan sa Diyos. Para lubos ang gagalingan. Ang sarap po na mabuhay na walang sakit. Hello. Nakakapasyal ka. Amen? Yun mo sakit. Hanya ka lang sa bahay. Amen? Kailangan mo lang sumunod sa Diyos. Kaya yung tagaswal, huwag mo nang babalikan. Yung mensahe natin kanina, ayaw nilo ng patras. Umabanti na tayo. Amen? Sabi na nito. Ngayon, buksan muna natin, balikan natin yung verse 1. Ito. Datapot alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating. Kailan yon? Huling araw. Kailan? Ngayon. Dumating ang huling araw. Ano ang hula ni Apostol Pablo sa araw na ito? Na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Anong panahon to? Mapanganib. Sabi ko nga sa inyo, noong araw, pag ang mga kabataang dalaga nakipagsayawan at uuwi sila sa kanilang lugar, pumupunta sila sa pulis para magpahatid sa bahay nila. Ngayon po ba pwede kang magpahatid sa pulis kayo mga dalaga? Mamang pulis, ihatid mo kami sa bahay hating gabi. Pwede? Pwede pa mangyari ngayon? Ihatid ka? Malabo na mangyari na ihatid ka ng maayos. Iba po ang panahon ngayon. Tingnan nyo. Nakikinig po ako sa sa YouTube, mga hearing. Ito pong magmula sa kapitan, konsihal, mayor, governor, senador, congressman, president, vice president, ang address po nila ay honorable. Yan po ang
honorable. Pag pari naman, reverend. Pag mga politiko, tao, yung araw ng Panginoon, kinukuha pa nila. Yan ang sabi ng Bible. Ha? Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Puro hanap buhay. Hanap buhay. Ay, hindi po masama maghanap buhay. Pero, ibigay mo yung para kay Lord. Mayayabang. Mga mapagmalaki. Mapagtungayaw. Maingay. Masuwayin sa mga magulang. May sinasabi ang magulang, ayaw sumunod. May sinasabi ang pastor, magulang sa church, hindi nakikinig. Iyan po ang panahon ngayon. Matitigas ang ulo. Mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan, tayo sa mga maibigin sa Diyos. Iyan po ang panahon natin. Ang magulang may sinasabi, hindi nakikinig. Pastor may sinasabi, hindi nakikinig. Iyan po ang ating panahon. Kaya pasalamat ka kung ikaw ay isang taong nakikinig pa. Mapalad ka. Amen? Oh. Okay, balik po tayo sa propeta. Now, sabi po dito sa pambungad niya, narinig niyo ito nung Friday, paragraph 32. If God be with us, then where is all the miracles? 32. The devil can set a foot on you to hurt you. Ang diablo po, wala po yung magagawa sa Kristiyano. Until first, you get away from God. So, walang magagawa si diablo. Pero pag tumalikod ka sa Diyos, pag meron kang ginawa na hindi tama, mayroong lisensya ang demonyo sa iyo. Pwede kanyang galawin. You must first remember that. Check when anything happens. See if you are in the faith or not. See that if you're right up to place with God, then remember, the devil can do you no harm. You are in Christ. Kapag laro-laro pa tayo sa paglilingkod natin, iba po ito. Ipakita mo nga. O, panoorin niyo muna itong ano. Mag-aano muna tayo ng mga kaganapan. Yung war muna, war. Matthew 24, verse 4 to 7. Matthew 24. Anong sabi sa Matthew 24? Verse 4 to 7. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So, unang tanda na binigay ni Lord sa panahon na ito, maraming deceiver, mga false prophets, false teachers, false pastors, na ang mensahe na hindi tugma sa panahon ito. Okay, ano ba? Ililigaw nila ang marami. Ha? And we shall hear of wars and rumors of wars. See that ye not trouble, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Next. Taas. 7. Coronation. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom.
And there shall be famines and pestilences, and earthquakes in diverse places. Sa iba't ibang lugar, magkakaroon ng lindol, Nangyayari na. gutom, Sako sa loob. gera, mga piste. Ano mga primo? War po. War. Patingnan niyo po itong Bible kung hindi tugma sa mensahe. Ay, wait lang po. Okay? So, ulitin ko, hindi po ito ang paglilingkod na laro. Amen. Seryosohin po natin ito. Amen. Para po tayo malusutan natin itong mga magaganap pa. Ano pa lang po itong mga nagaganap ngayon? Maliliit pa lang po yan. Merong mas malalaking mangyayari. Oh, ano ito? Gera. Oh, sige. Ayan. Darating po ito. Ang unang-una sa tibing eh. Susunod ang linggayin. Ay, wait lang po. Yan. Oh. Ano na? Actual po yan ha. Ngayon yan. Oh. Oh yan oh. Nakita ko yung bahay ni Jolo. Oh. Ngayon po yan. Oh. Gaza. Amen. Para po tayo malusutan natin itong mga magaganap pa. Oh. Ano, nagbibiro ba ang Bible na magkakaroon mga gira? Ano? Oh. Baka ang isunod nito, release. Sa release naman ang bumbahan. Video 1. Tapos sunod ang tumbor. Dito lang ang wala eh. A high-rise building was destroyed Ano? in seconds. Ito lang kasi alangan naman ay paano ni Lord itong church niya. Kanya ito. Video 2. Ah. Next. This is the moment when an Islamic university was bombed and flattened. Ayan. Na ngayon po, ang China po ngayon tila mahigit 100 na. Dati, di ba 7 lang ang nakatutok? Get destroyed. Ngayon mahigit 100 na ang missile. Oh, mahigit 100 na. Oh, sige. Ayan. Oh. Wala pa po dyan yung Ukraine. Displaced Gazan mother Para siya. and her children are seen leaving their bombed home behind. Gaza pa lang yan. Ayan oh. Gaano ang magaganap Missiles after missiles smoke Sa wo- filled Gaza City as World air War. strikes hit several residential buildings. Ayan. Ay, palagay mo po dyan, makapagpasada ka pa ng tricycle yan. Reality in Gaza, where homes, Brother, schools, and makapagpasada ka pa ng jeep yan. reduced to rubble. Oh, saan ka dadaan dyan? Several hospitals and universities have come under attack. Ayan oh. Oh. Every airstrike leaves more families displaced, forced to leave behind Naku, ano? what little they had left. Buong mundo po ito, ganyan ang mangyayari. Clearly said it takes Tapos, steps laro-laro ka. to civilians. O, bahala ka sa buhay mo. Israel says it is seeking O yan o, tayo sino ba magtitinda niyan? Yan, Israel o. from Gaza in Oh, hindi aking kutsi yan. and free hostages still held by the group. Ililigtas ni Lord ang sasakyan Israel namin. announced the start of its long-awaited ground operation into Oh. Gaza City on the 16th of September. Okay? Doon pa lang po yan sa ano, worldwide po itong gera. Kaya nga ang China, baka unahan tayo niyan. Kasi sigurista rin ang China. At sabi po ng ano, ang China lang ang merong hydrogen bomb sa buong mundo. So pinakamalakas po ang armas ngayon ng China. Anong panalo natin dyan? Tayo ang barko natin, dadalawa, ang liliit pa. Oh. Ang ating mga bomba kwitis. Anong panalo natin dyan sa China? Next. Ayan. Ano, magiging maganda ba kapag dumating ng gera dito? Nakaumang din tayo. Oh. Ayan, Ukraine naman yan. At Russia. Oh. Mabigat po itong kalaban natin. China po yan. Okay, so, next ano? Yan namang
Gutom. Gutom. O, tingnan natin ha, kapag ka dumating na rin dito sa ating bansa ang gutom, ganyan din ang nangyayari. So kaya ini-encourage ko kayo, kung maglilingkod kayo sa Diyos, huwag kayong maglalaro-laro. Seryosohin niyo. شمال قطاع غزة لديه كفاية من الطعام. Ayan po. Ayan. Wala sila makain. أكبر من الطاقم متواجد في قسم سوء التغذية. Sino ang magbibinta sa iyo ng bigas sa panahon na yan? Oh, mabuti kung may nakatago ka. O saan mo naman itatago? Pupuntahan ka ng mga taong mga may armas para kunin yan. Ayan o. Oh. Oh. Ayan, nakaswero. Wala na makain. Oh. Ngayon, gusto nyo ganyan ang mangyari sa inyo? Eh ako, nag-usap na kami ni Lord. Sabi ni Lord sa akin, hindi ko kayo pababayaan. Ewan ko kayo. Kahit may trabaho ka, ano pa mangyayari sa trabaho mo niyan? Oh, sabi ko sa inyo, saan ka magpapasada ng jeep dyan? At ng tricycle? Oh, si Brother Badong siguro, ang maraming trabaho dyan. Construction. Ha? Pero sino naman ang magpapatrabaho sa iyo? Nagbabakbakan. Oh. Ayan, ang bunga ng gutom yan. Oh. At kung isa sa mga anak mo naka-hospital, paano ka pa makakilos? Oh. Next. Oh. Okay. So, last na yung lindol. Earthquake. So, pinakikita ko lang sa inyo, mga kapatid, ang kaganapan sa huling panahon. Iyan po. Kaya kung tayo po, ulitin ko, maglingkod na tayong totohanan. Huwag tayo maglaro-laro. Okay. Ayan. So, ang ganda-ganda pa ng ayos nila dyan, oh. Oh, wala pa dyan ang Pilipinas. May kinuha ka ba sa Pilipinas? Ha? Cebu? Oh, yan, sa Cebu. Oh, yan, oh. Nag-unti-unti na. Oh. Ayla. Itong church natin, tali-tali ng alambre, pero hindi ito pababayaan ni Lord. Ewan ko dun sa Lingayen. Ayan na, nagsimula na. Oh, yan, meron mo yan, no? Oh. A 7.6 magnitude earthquake struck the Mindanao region of the Philippines on Friday, October 10th, 2025. The earthquake was recorded at 9:43 a.m. at a depth of 56 Ayan, kilometers. oh. The epicenter was off the east coast of Manay, Davao Oriental. Aftershocks and potential damage are expected. A tsunami warning has also been issued. Meron pa? The extent of possible Meron pa? monitoring Okay, so tuloy ko ito. Babasahin ko po sa Bible ang sinabi ni Lord. Matthew 24, verse 6. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari dapat hindi pa ito ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa kapwa, bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol,
Kanina nakita natin yung mga sa Gaza, gutom na sila. Ngayon, lindol naman. At sa lindol po, may kakambal po yan. Tsunami. Kaya nga, naka-alert po ngayon ang Davao sa tsunami. Dahil malakas po ang lindol doon. 7.4. Ano ng lindol. Okay, so, ito po ang gusto kong maano natin. Iayos po na. Kasi yung iba, basta nakadalo na, tama na. Hindi po ganyan ang paglilingkod sa Diyos. May gagampanan kang tungkulin mo sa Diyos. Hindi upo. Kung upo lang naman, bakit pa tayo magsisimba? Kung uupo rin lang pala tayo, wala tayong gagawin. Kaya tayo nagsisimba, una, wag-worship. And then, yung maririnig nating mensahe, gampanan natin. Dahil hindi na po ito magtatagal na mundo. O sa palagay nyo ba, abot pa ng 100 taon? Wala na. By 2030, sabi nga ng aming mga pag-uusap, baka mangyari na ang takeover na po ng Antichrist, ang one world government. So ngayon ka maglalaro-laro. Amen. O, sabi rito, balik tayo sa prophet. The time had come when playing church had come to halt. Itigil na natin with God. There's no more playing church. We must get down to business. Magtrabaho tayo kay Lord. And I trust that the same God will place this upon the heart of the people tonight. That it's time for a halt of playing church. Playing religious. Playing righteous. And now, it's time for action. Sabi niya, now the time has come to act upon what you know to be the truth. Kung ano nalalaman natin, aksyon na natin. You cannot act with faith until first you know what you're doing. You've got to first know what you are doing before you can have faith to do it. Amen. Dito po sa paragraph 45. And God always, in every case, sends the people a true servant. So ang Diyos po, sa mga predestinado, nagpapadala ng lingkod niya. Kaya kung kayo predestinado, nagpadala sa inyo si Lord ng lingkod. A true prophet that will bring the true word of God. So ang susuguin niya, tamang mensahe ang dala. And the word of God is what delivers the people always. So, nakita nyo, ang nagliligtas po sa tao, yung tamang mensahe. Bakit? Si Lord po yung mensahe. Now, if we would go back and read the 7th to the 10th verse, we find out in this 7th to the 10th verse, that Israel had turned away from God and had gone back into the world again. So nagbalik sila sa mundo. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila kasi atras abanti ba? Pupuntan church, balik sa mundo. Para bang, nakakita na ba kayo ng nagsasayaw ng tsa-tsa? Tang, 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 tang. Atras abanti ba? Ay, hindi po tayo nagtsa-tsa rito. So, yun ang ginawa ng Israel. Ay, sabi rito, and there came out of nowhere, don't even give his name, so may propetang dumating. I don't guess the prophet was interested in his name. He was interested in one thing, God had anointed him. Okay. Sabi po rito sa 47. These Midianites and Amorites and so forth had all come over and eat up all their land. And so the enemy had challenged, and he must be met. Their armies couldn't do it, and their priests couldn't do it, and their churches couldn't do it. So it took the word of God to meet his challenge. So walang magawa ang kanilang gobyerno, ang kanilang saserdote, ang kanilang army, walang magawa sa dami ng kalaban. Kaya iyan po ang nangyayari sa isang Kristiyanong talunan, wala siyang magagawa. So sabi rito,
Kailangan ang salita ng Diyos para sila magkaroon ng laban. Amen? Now, hindi ko na po ito babasahin kasi napakahaba po nito. Anong himala noong ma-realize ni na Gideon na kailangan pala ang pagsisisi? Repentance. Tulad ng ginawa ng ating kapatid. Ano bang repentance? Ang repentance mo, Pastor, ganito, Lord, nagsisisi na po ako sa aking kasalanan. Patawarin mo ako, Lord. Ano, nagsisi na yun? Nagsisi na? Ang nagsisi, iiwanan niya na yung ginagawa niya. So kahit anong prayer ang gawin mo, pero hindi mo iniiwan. Hindi. Gideon, sabihin mo sa mga sundalo mo, yung mga takot, umuwi na. Sinabi niya, yun daw takot, sabi ni Lord, umuwi na. Bah, ilan ang umuwi? 32,000. Ilan ang naiwan? Sa 32,000. Ilan ang naiwan? 10,000. Ngayon, sabi ni Lord, marami pa yan. Dalhin mo sila sa ilog. Ang uminom. So sinubok ulit yung mga sundalo doon sa ilog. Ang uminom na parang aso, 700. Ako nyo. Sa 300, ang kalaban libo. Yan po ang lingkod ng Diyos. Kahit saan mo dalhin yan, hindi po yan natatakot. So sa madaling istorya, nagkaroon ng laban. Talo ang kalaban. Bakit? Sapagkat kasama nila ang Diyos. At iyan po yung tanong ni Gideon kanina, kung sumasa amin ang Diyos, bakit walang himala? So ibig sabihin, kapag kasama mo ang Diyos, maghihimala ang Diyos. Ilang krusada tayo sa Lapingaw. Ilan ang pinagaling ni Lord dyan? Yung isang dyan na kaibigan ko, kapatid, si gumagawa ng bangka. Ang tagal na raw ng sakit nun. Gumaling sa oras na yun, hanggang ngayon. Iyan po ang Diyos. Hindi pa po nagtatapos ang ibig sabihin, kapag kakasama mo ang Diyos, nandyan lagi ang himala. Ang kailangan lang, sampalatayanan mo na ang Diyos is the same yesterday, today, and forever. Kailangan maniwala ka na hindi nagbabago at may Diyos. Dahil wala namang ibang gagawa ng himala, Diyos lang. Amen. Alam niyo, hindi ko na mabilang ang pinagaling ni Lord. Doon sa dito po sa Kinawayanan. Kaya lang, tingnan niyo po ang Diyos pagka kinontra mo. Meron po doong isang membro na may sakit ang tatay niya. Dinala ako sa bahay. So sabi ko, ang Diyos nagpapagaling, kaya lang kailangan manampalataya, maniwala siya, nagagaling siya. Dahil hindi naman ako ang Diyos. Maniwala siya na ang Diyos nagpapagaling. Ngayon, sabi ko, ngayong magaling ka na, kasi tinanong ko na siya, saan mo gagamitin ang buhay mo pag gumaling ka na? Maglilingkod daw sa Diyos. Ngayon, nung gumaling na, dumalo. Tapos dumalo siya, 2 beses din. Nung pangatlo, ang gapula. Yun ang iniwang
Pero pag hindi, palagay nyo, ganyan. So hindi pa ako lahat wala. Pero bakit ako walang pong pastor na hindi sumusuporta ang ito, inilabas uli ako ni Lord. Nagtataka ako, may binibigay si Lord na membro. Amen. Nangyayari. Pero ako, talo ka lang, hindi ikaw yun. Hindi fat. Ilan linggo na lang. Tayo rin ang makikinabang. Ni Lord, sige lang. Himala ang Diyos doon. Nakita ng mata nila.
O, kaya yung ibang pinagaling, may Biyernes naman. Hello, sa Biyernes. Hindi na yan makikialam sa'yo. Kasi nasabi mo na, galing na ako, Lord. Pupunta ako sa pulpito sa Biyernes. Magpapasalamat ako. Okay na yan. Tulad ko. Lagi kong sinasabi, wala akong sakit, wala akong sakit, wala akong sakit. O wala sakit. Pero kung may konting, ha? Binabantayan ni Satanas yan. Ang mananampalataya, tayo? Awit muna tayo.